Mapupunta naman tayo sa bahay ni Juyi. Sa loob ng bahay ni Juyi, tahimik silang nag-uusap ng kanyang manager nang biglang napasigaw ito sa gulat. Inihayag ng kumpanyang ito na kinansela na ng Kangsheng Investments ang pamumuhunan nito sa Zusian Formation. Pansamantalang sinuspinde ang proyekto. Nagulat si Rui, halos mawalan ng composure. Ha? Anong sabi mo? Namula sa galit ang mukha ni Juyi. Dahil sa project na to, muntik na akong maisahan ni Chen Kang. Ngayon sasabihin nila, ihihinto lang. Gusto ba nila akong mamatay sa galit? Diyos ko, nakakabaliw. Galit na galit ako. Sinubukan siyang pakalmihan ng manager. Juyi, relax lang. Temporary stop lang to, hindi naman tuluyang kanselado. Mabigat talaga ang lagay ng ekonomiya ngayon. Mahirap maghanap ng investors. Pero konting tiis lang, pag nakahanap tayo ng bago, babalik din yan. Pero kahit anong paliwanag, hindi mapakali si Juyi. Naiinis pa rin ako. Fair na, kailangan kong ibuhos tong galit ko sa pagkain. Sige, ako na ang bahala. Ililibre kita, sagot ng manager. Sa isang western restaurant, masayang kumakain sina Yang Chen at Lin Yiren. Maalalahanin si Yang Chen habang inaasikaso si Lin Yiren. Darling, tikman mo to. Sobrang sarap nito, pangako. Habang nag-e-enjoy sila sa pagkain, dumating sina Juyi at ang kanyang manager, at tumapat mismo sa kanila. Napahinto si Juyi. Hindi totoo to. Anong klaseng pagkakataon ito? Nagulat ang manager. Bakit? Sino nakita mo? Itinuro ni Juyi ang lalaking naka-pink polo malapit sa bintana, may hawak na wine glass. Siya yung ride-hailing driver na tumulong sakin dati. Anong klaseng pagkakataon to? Napamulat ang manager. Grabe, siya nga talaga. Gusto mo ba siyang lapitan? Tumango si Juyi. Oo, kahit paano, gusto ko siyang pasalamatan. Siya ang nagligtas sa akin noon. Lumapit sila at binati si Yang Chen. Pogi, grabe, ang pagkakataon naman nito. Kumakain ka rin pala dito. Nagtaas ng tingin si Yang Chen, bahagyang nagtataka. Ha, sino kayo? Inalis niya ang kanyang mask at ngumiti kay Yang Chen, medyo namumula ang pisngi. Ang bilis mo namang makalimot. Hindi pa nga ganun katagal, nakalimutan mo na ako. Naalala bigla ni Yang Chen. Ah, ikaw pala yun. Lumalabas ka na naman kasama investors. Napailing si Juyi, halatang pagod. Huwag mo nang banggitin. Masakit pa rin. Kinansela ng Kangsheng Investment ang project ko. Kaya ngayon, kain na lang para maibsan ang sama ng loob. Sayang naman, sagot ni Yang Chen. Pero wala na bang ibang investors? Bakit si Kangsheng Investment lang? Ngumiti si Juyi, tinakpan ang bibig. Hindi naman siya lang. Pero siya lang ang willing ngayon. Pag may nahanap na iba, tuloy pa rin ang project. Sige, tapusin nyo na yung pagkain nyo. Umuwi kayo agad para hindi kayo makunan ng paparazzi, paalala ni Yang Chen. Agad nagsuot ng mask si Juyi at ngumiti. Huwag kang mag-alala. Lahat ng paparazzi na gumawa ng fake news sakin, thanks to you, bankrupt na sila. O siya, kain na muna kami ng manager ko. Enjoy your dinner. Pagkaalis ng dalawa, napatitig si Lin Yiren. Darling, kilala mo ba yung babae? Sikat yun, di ba? Napapikit si Yang Chen, kalmado. Marami pa akong sekreto, unti-unti mong malalaman sa tamang panahon. Napatawa na lang si Lin Yiren. Ikaw talaga, pa-mysterious ka pa, ang galing mo talaga. Biglang tumunog ang phone ni Yang Chen. Tumatawag si Chen Yani. Sinagot niya agad. Hello, Yani. Anong nangyari? Mayroon bang nangyari kay MS Chen? Sa kabilang linya, halos hindi na makapagsalita si Yani, namumula at pawis na pawis. Kuya Yang, nahihilo ako. Pakisundo ako sa Candy KTV, nasa third floor ako, sa CR ng mga babae, pangatlong pinto mula sa kaliwa. Tumayo agad si Yang Chen. I-lock mo ang pinto. Huwag kang magbubukas sa kahit sino. Pupunta na ako ngayon na. Pagkababa ng tawag, nagtanong si Lin Yiren. Anong nangyari? Anak ng guru ko.
May emergency. Kailangan ko siyang sunduin. Bago umalis, tumingin siya kay Lin Yiren. Kumain ka na lang muna. Ako na ang bahala sa bayad. Naiwan si Lin Yiren, gulat man pero kalmado. Ingat ka, ha? Huwag kang magmamaneho ng mabilis. Sa KTV, mabilis na dumating si Yong Chen. Sa may bangyo ng babae, may dalawang babae na kumakatok sa pinto. Yani, mabilis siyang dumaan sa gitna nila. Excuse me, nagulat ang dalawa. Hoy, Maniokis ka ba? Babae ang CR dito. May Maniokis dito. Walang pakialam si Yang Chen. Kumakatok siya. Yani, ako to, si Kuya Yang Chen. Buksan mo na, pauwi na tayo. Pagkarinig ng boses niya, agad binuksan ni Chen Yani ang pinto at napayakap sa kanya, halos hindi makatayo. Kuya, buti dumating ka. Sobrang sakit ng ulo ko. Uwi na tayo, pakiusap. Humarap si Yang Chen sa dalawang babae. Anong relasyon niyo kay Chen Yani? Nabigla sila. Kami yung mga kaklase niya. Naka-part-time kami dati. Kaibigan niya kami. Pero uminit ang ulo ng isa. Teka lang, bago ka magtanong, sino ka ba? Anong relasyon mo kay Yani? Sumabat ang isa pang babae. Tanghali-tanghali sumugod ka sa CR ng babae. Ano ang gusto mong palabasin? Bitawan mo siya ngayon din at iwanan mo siya, kung hindi, tatawag kami ng pulis. Pagkatapos masagip ni Yang Chen si Chen Yani mula sa delikadong sitwasyon, mahigpit niya itong niyakap at galit na sumigaw sa dalawang babae. Kapatid niya ako, at sinasabi ko sa inyo ngayon, huwag na huwag niyong isasama ulit ang kapatid ko sa ganitong klaseng lugar na puro kabulukan. Hindi pa nakontento si Yong Chen, nagbanta pa siya. Kapag naulit pa to, mananagot talaga kayo. Tandaan niyo yan. Matapos nito, inangat ni Yang Chen si Yani sa kanyang mga hita at buhat-buhat niya itong inilabas. Habang binabaybay ang daan pa uwi, tinanong niya si Yani nang may halong pag-aalala. Yani, ayos ka lang ba? Ihahatid na kita pa uwi, hindi ko hahayaang mapahamak ka muli. Sa kabilang banda, habang nakikita ng dalawang babae si Yang Chen na papalayong buhat si Yani, isa sa kanila ay Nenas. Nakakainis naman, bigla na lang sumulpat yung kuya niya. Ang isa naman, pawis na pawis at balisa, ay nagsabi. Anong gagawin natin ngayon? Inutusan pa naman tayo ni Young Master Wu na dalhin si Yani. Ngayon, kinuha na siya ng kuya niya. Paano natin to ipapaliwanag? Napilitang harapin nila si Young Master Wu sa isang kwarto sa KTV. Nang pumasok ang babaeng nakapink, halatang takot at nanginginig ang boses. Young Master Wu, masama to. Kinuha na si Yani ng kuya niya. Sunod na pumasok ang isa pang babae, halatang natataranta rin. Hindi marunong tumano ng utang na loob si Yani. Tinanggap na niya ang mga regalo mo tapos biglang ganito. Wala siyang respeto sa'yo. Lumantad ngayon si Wu Yuan, isang kilalang direktor ng isang cultural company na gumagawa at nag-i-invest sa mga TV drama. May babaeng sexy sa kanyang tabi, ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, galit na galit. Walang hiya, ganyan lang na trabaho, di niyo pa magawa ng maayos. Mga inutil. Nanginginig sa galit, nagngit-ngit si Wu Yuan. Pagod na ako. Anong gagawin natin ngayon? Habang nagsisimula ng umalis ang ibang tao sa kwarto, may isang lalaki na may kasamang babae na tumatawa. Naka-drugs na naman si Young Master Wu. Yung babae sa tabi niya, hindi na makapigil sa kakatawa. Samantala, sa bahay ni Yang Chen. Pagkarating nila, binuksan ni Yu Shishi ang pinto at nagsabi, Boss! Agad na umapila si Yang Chen. Tulungan mo ako, kailangan ko ng tubig para sa kapatid ko. Inihiga niya si Yani sa sofa. Dalhan mo siya ng tubig agad. Opo, boss, sagot ni Yu Shishi. Biglang yamakap si Chen Yani kay Yang Chen habang umiiyak. Kuya Yang Chen. Hinaplos ni Yang Chen ang likod nito at mahinahong sinabi. Tahan na, okay na, ligtas ka na. Huwag ka nang umiyak. Tinignan niya ito sa mata at tinanong. Hindi ba't sinabi ko na sayo na iwasan mo ang mga taong yun? Bakit ka pa rin sumama sa kanila?
Namumula ang mukha ni Chen Yani. Kuya, hindi ko talaga alam na ganun ang party. Sabi nila birthday celebration lang, niloko nila ako. Napuno ng galit si Yang Chen. Ibig sabihin, sinadya ka nilang ilagay sa alanganin. Akala ko ba kaibigan mo sila? Umiyak muli si Yani. Hindi ko akalaing pagtatrader nila ako ng ganito. Ang sakit talaga. Lumabas mula sa loob si Yu Shishi. Tinawag siya ni Yang Chen. Yu Shishi, bukas iparehistro mo ang entertainment company. Gusto kong kumpanya na tutok sa mga artista at pelikula. Pagkatapos niyan, ipapirma natin si Yani ng kontrata. Opo, boss. Gagawin ko agad bukas, sagot ni Yu Shishi. Inabot ni Yang Chen ang tubig kay Yani. Ngayon, kapag may oras ako, kakausapin ko si Juyi para sa web drama na ginagawa ng kumpanya nila. Kung walang mag-i-invest, ako na lang. Siya ang bida at ikaw ang suportang karakter. Makakatulong ang kasikatan niya para sa iyo. Nagliwanag ang mukha ni Yani. Totoo ba, kuya, si Juyi, ang sikat na artista? Tumango si Yang Chen. Oo, siya nga. May proyekto silang natigil dahil kulang sa pondo. Ako na ang sasalo. Kakausapin ko siya. Siguro yon ay isang fantasy drama. Kapag ang usapan ay naging maayos, sasabihin ko sa kanya na isend ang script para matingnan. Salamat, kuya. Ang bait mo sa akin. Masayang pasasalamat ni Yani. Tumayo si Yang Chen at sinabing, wala yon. Kapatid kita, Yu Shishi, ihanda mo ang guest room. Dito muna matutulog si Yani. Bukas, ihahatid ko siya pabalik sa eskwelahan. Opo, boss, tugon ni Yu Shishi. Kinabukasan, inihatid ni Yang Chen si Yani sa eskwelahan. Hintayin mong matapos ni Yu Shishi ang mga dokumento. At tandaan mo, wala ng party-party, ha? Opo, Kuya Yang Chen. Pangako, sagot ni Yani habang bumababa ng sasakyan. Ingat ka sa biyahe, Column. Kumaway din si Yang Chen dito upang magpaalam na rin. Habang paalis si Yang Chen, biglang sunod-sunod na pumasok ang mga bagong booking sa kanyang app. Sa Haicheng Financial Building, bigla siyang napaisip. Oh, may pasahero. Sa Haicheng Financial Building, tagal ko nang di napapadaan doon. Saktong may bukang, makasilip nga. Pagkarating niya sa lugar, kung saan niya sesunduan ang bagong pasahero niya. May dalawang tao ang naghihintay sa kanya na nakatayo lang. Hello po, kayo po ba yung bukang na ang number ay nagtatapos sa 3,368? Kumaway ang babae. Oo, kami yun. Fair na. Pagkasakay nila, tanong ng babae. Mr. Liu, totoo ba talaga na rerentahan natin ang buong floor para sa headquarters ng kumpanya natin? Ngumiti si Mr. Liu at hinimas ang baba. Oo naman. At kapag lumago tayo, baka bilhin ko na buong building. Pero syempre, depende kung papayag ang boss, si Yang Chen. Best friend ko yun. Tuwang-tuwa ang babae, Mr. Liu, ang galing mo talaga. Totoo bang kilala mo talaga ang may-ari ng Haicheng Financial Tower? Napakunot-noo si Yang Chen at nagtanong. Talaga po, kilala niyo yung may-ari ng Haicheng Financial Building? Nagulat si Mr. Liu. Oo naman, kaibigan ko si Yang Chen. Siya ang boss dyan. College roommate ko pa nga. Ako pa nagturo sa kanya mag-invest noon. Napatawa na lang si Yang Chen. Wala naman dahilan, nagtataka lang ako kung paano kayo nagkakilala. Tumango si Mr. Liu. Oo, siya nga. Bago kami umalis, tinawagan ko pa siya. Wala siya ngayon, nasa abroad, pero inutusan niyang alagaan ako ng mga tauhan niya. Napailing si Yang Chen sa inis. Grabe naman tong taong to. Pwede namang magyabang pero wag naman puro kasinungalingan. Pagkatapos ng pagmamayabang ng lalaki, sa wakas ay nakarating sila sa Haicheng Financial Building. Bumaba siya ng kotse na parang isang Diyos at tumingin pabalik sa babae. Xiao Wu, ikaw at ang driver, maghintay lang kayo rito sandali. Babalik din ako kaagad. Huwag kayong aalis, at huwag niyong palitan ang kotse. Kailangan pa natin ito mamaya. Tapos ay lumakad siyang may kumpiyansa papasok sa gusali. Si Xiao naman ay bumalik sa loob ng kotse ni Yang Chen at naghintay.
Nang makita ni Yang Chen na nakaupo na siya sa likod, tumalikod siya at inalok ng tubig. Miss, gusto mo ba ng tubig? Libre lang ito. Kinuha ni Xiao Wu ang bote ng tubig at ngumiti. Salamat, gwapong driver. Natuwa si Yang Chen nang tawagin siyang gwapo. Anong klaseng kumpanya ba ang meron kayo? Tanong niya. Isa kaming startup planning. Plano naming magbukas ng chain ng water filtration platforms sa buong bansa. Sabi ni Mr. Liu, sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng aming produkto sa lahat ng opisina. Sigurado raw na magtatagumpay ito, kaya ininvest ko pati ipon naming magkasintahan, 100,000 yuan para sa 10% ng shares. Napakunot noo si Yang Chen sa tiwala ni Xiao Wu. Talaga, ganoon mo baka pinagkakatiwalaan si Mr. Liu? Oo, sa palagay ko, mukha naman siyang tapat na tao. Tapos pa noon, makakakuha din ako ng 10% ng orihinal na shares ng kumpanya para lang sa 100,000 yuan, napakagandang alok noon. Hindi na nakaimik si Yang Chen. Maya-maya'y bumaba siya ng kotse at sinabi kay Xiao Wei na bumaba ka na ng sasakyan. Agad bumaba si Xiao Wu at nagtanong ito kay Yang Chen, ano? Ano ang ginagawa mo? Halika, ipapakita ko sa iyo kung gaano ka-scammer ang Mr. Liu mo. Magkasamang pumasok ang dalawa sa gusali. Nang makalapit sila sa pinto, yumuko agad ang dalawang gwardya. Magandang araw, Mr. Yang. Namangha si Xiao Wu. Oh my God, tinawag ka nilang Mr. Yang. Ngumiti si Yang Chen. Fair na, sa management office tayo. Ilang sandali lang, nakarating na rin sila sa management office. Pagpasok nila sa opisina, agad napatingin ang dalawa sa kanila. Sumigaw agad si Mr. Liu nang makita niya ang dalawa, paano ninyo nagawang pumunta ditong dalawa? Tumayo si Manager Tang Hao at sumalubong. Mr. Yang, welcome. Maupo po kayo. Nang inag si Mr. Liu. Ano, Mr. Yang? Umupo si Yang Chen at tumingin kay Mr. Liu. Kumusta? Nag-uusap ba kayo tungkol sa proyekto niyo? Pawis na pawis si Manager Tang Hao. Si Mr. Liu po ay gustong umupo ng 1 metro kwadrado ng restroom, pero gusto niyang bigyan namin siya ng certificate na parang buong palapag ang inuupo niya. Hindi ko po magawa, scam po iyon. Tumingin si Yang Chen kay Mr. Liu at sinabi, anong klaseng proyekto iyan? Restroom lang ang inuupahan mo, pero gusto mong magmukhang buong opisina. Nanlaki ang mata ni Mr. Liu. Driver ka lang ah, paano naging sayo ang building na ito? Ikaw ba si Mr. Yang? Pinatong ni Yang Chen ang kamay sa mesa. Hindi mo ba ako kilala? Akala ko college roommate mo ako. Ako raw ang tinuruan mong mag-invest. Bakit hindi mo ako nakilala? Kinakabahan na nagtanong si Mr. Liu, ikaw ba si Yang Chen? Ang may-ari ng gusaling ito. Habang nakakrus ang braso ni Yang Chen, kalmado niyang sinabi dito, hindi ka nagkakamali. Sinabi mo magkasama tayo sa kwarto noong college, pero ngayon hindi mo ako nakikilala. Agad napatanong ni Manager Tang Hao, Mr. Yang, kilala mo ba si Mr. Liu? Sumigaw si Mr. Liu, bakit nagdadrive ka ng taxi kung may building ka? Nagpapanggap ka lang na mahirap. Kalmadong sagot ni Yang Chen, hindi ito pagpapanggap. Pampalipas oras lang. Humarap si Xiao Wu kay Mr. Liu, bakit mo ako niloko? Hindi mo pala talaga kilala ang may-ari ng gusali. Pati proyekto mo, scam lang. Ibalik mo ang 100,000 yuan ko. Ayoko na mag-invest. Natarante si Liu at tinulak si Xiao Wu para makatakbo. Tumabi ka. Pero hinarangan siya ni Manager Tang Hao. Tumigil ka ngayon din. Kinakabahan na nagtanong si Mr. Liu, ano ang ginagawa mo? Bakit ayaw mo ako hayaang makalabas? Tumayo si Yang Chen, seryoso ang mukha. Sinabi niya kay Manager Tang Hao, Manager Tang, tumawag ka na ng pulis. Agad naman sumang-ayon si Manager Tang Hao. Galit na galit, sinabi dito ni Yang Che, nagkunwari kang kilala mo ako para makapanloko. Iniskam mo pa siya, pera nila yun para sana sa bahay. Anong kapal ng mukha mo? Kinuha ni Mr. Liu ang ilang papeles. Hindi ito scam.
Voluntaryo siyang nag-invest. May business license kami. May produkto rin kami. Hindi ito panloloko. Itinutok niya ang kontrata. Tingnan mo. Ayon sa kasunduan, bawal bawiin ang investment. Kailangang maghintay ng 5 taon bago kumita. Kung magtagumpay man ito o hindi, hindi kami nanloko. Agad na humarap siyang Chen kay Xiaowu at nagtanong, Miss, nag-invest ka ba sa kanya talaga ng kusa? Agad na nagsalita si Xiaowu, oo, nag-invest ako ng kusa, pero pinagmukha niyang kikita ito ng 10 milyon kada araw, kaya pumayag ako. Pero ngayon nakita ko na, kung ano talaga ang ginagawa niya. Pagrenta ng opisina para manloko, pakiramdam ko, na-scam ako. Kaya ngayon, ayaw ko na mag-invest sa kanya. Ngunit si Mr. Liu ay nakangiti, walang bahid ng takot. Mabuti naman, aniya, kung ayaw ninyong mamuhunan, susundin na lang natin ang nakasaad sa Artikulo 12 ng ating kasunduan. Ang inyong unang puhunan ay hindi na maibabalik. Makukuha lamang ninyo ito pagkatapos ng 5 taon, depende sa tubo ng kumpanya. Malinaw na nakasulat iyan sa kontrata. Agad na kinuha ni Manager Tang Hao ang kontrata at sinuri ito ng mabuti. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nabasa. Tama nga po, aniya, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Mayabang na ipinag-krus ni Mr. Liu ang kanyang mga braso, ang isang ngiti ay sumilay sa kanyang labi. Alam niyang wala na silang magagawa. Wala silang pag-asa na maibabalik ang kanilang pinuhunan. Sa sobrang pagsisisi at kawalan ng pag-asa, ang babae ay napahagulgol at napaluhod sa sahig. Ang mga luha ay walang tigil na umaagos sa kanyang pisngi. Sa isang iglap lamang, nawala na ang perang pinaghirapan nilang dalawa ng kanyang kasintahan. Ang kanilang mga pangarap, biglang naglaho na parang bula. Ang sakit ng pagkatalo at ang bigat ng kanyang kamalian ay tila bamigat sa kanyang dibdib. Ang kanyang katangahan ay nagdulot ng matinding pagdurusa, isang pagdurusa na mahirap paniwalaan na nagmula sa kanyang sariling kapabayaan.